That's good. Uh, Meron tayong mga bagong pianista rito na sinasanay natin at mga bagong mga awit din na sinasanay natin. And we understand that in this church, everything here that we do is spiritual. Uh, uh, Ayoko yung mas mauuna yung voice kesa sa voice. Hawak ka ng mikropono. So, you understand what I'm saying? You see, minsan mas mauunang bigyan ng pansin yung poise, paano tayo ko, paano ano. So, na magiging conscious ka sa maling bagay. Pero pinakamaganda, umawit ka, nasa isip mo yung music, nasa isip mo yung message, and then makikita yung ang sarap awitin na naiintindihan mo. Diba? Kaya ako'y naniniwala mga kapatid na doon tayo masasanay. By the way, mamaya, lahat ng mga musicians mula sa choir, pianist, ingingist, and soloist, lahat ng involved, kakausapin ko right after the service, wag muna kayong uwi. Saglit ko lang kayong kakausapin. Okay? Lahat ng mga choir members. Because, brethren, I believe that we need to focus on something that we need to focus. Okay? Pag namali na tayo sa focus, kahit na magaling ka ng bumaril, katulad kagabi dyan, nakita ko, pagka nawala ka sa focus, boom, wala ka na talaga. So, all right. So, I hope you're excited for the service. Amen? All right. At ako nagpapasalamat sa Panginoon kagabi. Katatapos lamang po ng PSS Christmas Fellowship. And man, I'm telling you, we had a great time. Okay? Now, listen. Kayo, si Janelle. Lahat ng ginawa natin dito, i-improve natin yan sa 24 and 25. Yeah. So, maganda ho yung nangyari kagabi na bawat booth ay merong palaro. Merong kanya-kanyang pagkain na pwede niyong tikman as long as you can buy the ticket. Okay? Maganda yon. Wala nang money involved. Mas nauna yung pera kaysa pagkain. Ang tawag po doon ay fast food. Yeah. Pag nauna ang bayad kaysa pagkain, fast food po yun. Pagka fine dining, nauuna yung pagkain kaysa bayad. Kaya lang mas mahal yun kasi may tips pa. Ang kagandahan mga kapatid, sa fast food, walang tip. Okay? So nakikita niyo pagkakaiba? See? Kaya ang kagandahan naman dito sa simbahan po natin, fine dining tayo. Yan, napapansin niyo ba kapatid, bago tayo mag-offering, may preaching muna. There was never a time in our church na nagbigay tayo ng offering na hindi tayo nakapakinig na mensahe. Kahit paglinggo, pansin nyo, Sunday school muna, bago offering. Ayoko ho kayo nabigyan pakainin na sa fast food. Bayad muna bago pagkain. Dito, kain muna bago bayad. Bakit? Kasi makakaisip pa kayo mag-tip. Ang problema lang natin, alam nyo kung ano, hindi kayo nagbabayad, nagtitip lang. Alright, shall we all stand? Shall we all stand? Okay? So, you know who you are? Nagtitip lamang, hindi nagbabayad. Okay? Alright, so kahapon ay kasama natin dito, nagpapasalamat ako sa Panginoon, kasama natin dito, mamaya, makita nyo, kasama natin dito si Brother Gomer at saka si Brother RJ, at salamat sa Panginoon na sila nagpa-stay rito mga kapatid. Okay? Alright, tawagan natin si Pastor RJ to give us the Word of God tonight. Amen, amen. Merry Christmas po sa ating lahat. Amen. Alright, tuloy-tuloy na po tayo. Sa amin po mga minamahal na bisita ay hindi po kayo nagkamali ng pinuntahan ngayon pong gabi. At sapagkat pag-uusapan po natin ngayon pong gabi ay patungkol po sa Christmas. Marami na po tayong naririnig. Maganda yung paulit-ulit na marami tayong naririnig tungkol sa Christmas. Let's go to the book of Matthew, chapter number 1.
Thank you, sir, sa privilege po. Matthew chapter 1, beginning from verse number 18. Ang taas ng boses ng soloist, sir. Hindi ko... Wow, magaling yun. Verse number 18. Sige po. Let's read it responsibly hanggang maabot po natin yung verse number 24. Sabay-sabay po tayo. Verse number 18. Everybody read. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being just and not willing to make her public example, was minded to put her away privily. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophets, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Then Joseph, being raised from his sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife. And he knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabing pong ito, Panginoon, na niyo pong binigay. At salamat po sa aming mga mahal na bisita. Iligtas niyo po sila at sila po ay susunod sa water baptism, Panginoon, sa inyo. At patuloy niyo po kaming hamunin ang mga anak ninyo, Panginoon, mula po sa inyo pong mga salita. At patawad po, O Diyos, sa aming pong mga kasalanan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, sige, salamat po. Now, dito sa binasa natin, ay makikita po natin dito, the center of the event from those verses that we read is all about the birth of the Lord Jesus Christ. Yung kapanganakan po mismo ang pinag-uusapan dito ng Panginoong Hesukristo. You know, kung meron mang isa sa mga pangyayari sa Biblia na kung tawagin po natin is pinaka-corona ng lahat ng mga pangyayari is all about from the birth of the Lord Jesus Christ hanggang doon po sa kanyang pagkapako sa cross at pagkamatay at pagkalibing at muling pagkabuhay. Alam niyo kung wala po itong event na ito, mga kapatid, ay hindi po kumpleto ang Biblia. Pero salamat po sa Panginoon na yung pong mga bagay na yun na siyang pinag-uusapan since from the Old Testament time at nagkaroon po ng fulfillment lahat po ng mga bagay na ito. So, makikita natin dito mga kapatid, kung meron mang pinakamasaya, isa sa mga pinakamasaya na pangyayari sa Biblia ay simula doon sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang resurrection. Bakit po? Yan yung pinakahihintay ng mga Hudyo at pinakahihintay natin pong lahat. Bakit? That's our hope. Jesus is the hope of humanity for eternity. Kung wala pong Panginoon Hesukristo, wala po tayong pag-asa for eternity. Kaya kung makikita po natin dito, sabi ng Bible dito, now the birth of the Lord Jesus Christ was on this wise, a very special event in the Bible. Isipin natin na kung isip lang natin ang magiging puhunan natin, yung sarili lang natin
walang Biblia, hindi po natin maunawan ang mga bagay po na ito. Pero salamat sa Panginoon na meron pong Biblia para maunawaan po natin ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po, ano sabi ng Biblia? Siya po ay ipinanganak kay Mary. And who is Mary? She is a virgin. Means pure. Means pure. Sabi nga ng Bible dito ay, when as his mother, Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Ibig sabihin, bago po sila nagsama, ay siya ngayon po ay nagdadalang tao na by the Holy Ghost. So, ibig sabihin po ay hindi po galing kay Joseph. Hindi galing kay Joseph. And it is very clear. Sabi nga ng Bible dito, sabi ng Biblia, sa verse number 20, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, maging kay Joseph, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. So sino po yung rason? Ano yung dahilan? Bakit o sino? Why Mary was conceived? It's all about the Holy Ghost, the Holy Spirit. Siya po ang nagtrabaho why Mary was conceived. Si Mary, hindi niya maintindihan yon. Si Joseph, hindi rin niya maintindihan. Not until na sila po ay kinausap ng Diyos through the angel of God. So, tayo, kung magiging puhunan lang natin yung sarili natin, hindi po natin maunawan itong mga to. Sige nga, sa makikitang babae, nagdadalang tao, pero pure po siya. Pure. At minsan lang po nangyari yan sa buong sangkatauhan. Itong pangyayari lamang po na ito. Wala pong sumunod na po na pangyayari. Kung meron man siguro, mga fake na lamang po yon. Pero ito totoo po sapagkat recorded ang pangyayaring ito. And then sabi ng Bible dito, sino itong ipapanganak from Mary, pure woman? Sabi ng Biblia, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So, makikita natin dito the very purpose. And then sabi ng Biblia sa verse number 22, now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying. So makita natin ito, sa lumang tipan pa lamang, propesya na po ito ng mga prophets patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. A very special and a very unique, mga kapatid. At ang ordinaryong tao, as I've said, hindi po natin maunawanan to. Not until nabibigyan tayo ng wisdom ng salita po ng Diyos. Kaya sinasabi ni Pastor kanina, magpasalamat tayo sa Panginoon na meron tayong simbahan na ang ibinibigay sa atin ay wisdom, mind ng Diyos from the Word of God, or else, mga kapatid, bilo nyo, ng daming mga tao sa buong mundo pero wala silang alam patungkol dito. Tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Sabi nga ng ating pastor, di ko makalimutan yon. Marami nagse-celebrate sa kapanganakan ni Kristo. Pero hindi nila alam, hindi nila kilala kung sino ang celebrant. Di po ba? Parang umattend ka ng birthday, pero hindi mo kilala kung sino may birthday. Pero pag umaating ka ng birthday, sino ang unang-unang alamin mo? Yung nagse-celebrate ng kanyang birthday, the celebrant. But most people in the world, they celebrate Christmas they don't really know the celebrant of Christmas. Kaya salamat sa Panginoon, alam natin ito. Alam natin. Bakit? Isa pa, yung kaalaman natin ay hindi po ito
tsamba-tsamba. Kundi yung kaalaman natin ay based on the truth. Based on our Bible, which is 100% assurance about the Lord Jesus Christ. Sigurado tayo, hindi tayo nanghuhula. Kaya makita natin dito, hindi tayo confused, hindi tayo tsumatsamba, kundi sigurado tayo sa ating kaalaman tungkol sa kapanganakan ni Kristo. Kaya nga dapat pag nag-celebrate tayo, meron tayong kakaibang selebrasyon na hindi po katulad ng salibutan. Bakit? Kasi tayo nakakaalam ng katotohanan eh. Ang nakakalungkot dito, kung kaparehas natin o parehas ang celebration natin ng mga hindi po nakakilala, samantalang tayo po ay nakakaalam at nakakilala tayo sa siguradong kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon pong pag-uusapan natin, what you should not miss on Christmas. Ano yung dapat nating hindi dapat ma-miss? Because, nakakalungkot mga kapatid, nagsa-celebrate tayo ng Christmas, pero meron pong missing na hindi naman dapat missing. Merong nawawala na hindi dapat mawala. Come on, amen? May kulang, may nawawala, sabi nga natin, parang kulang. Di po ba? Kulang. Sapagkat ngayon, tingnan nyo, Christmas. Kinikwento nga ng ating pastor kanina, galing ng Japan. Meron din silang mga iba't ibang decorations. You know, during Christmas, where people are preparing so many different kinds of decorations. Di po ba? Busy ang mga tao. Meron tayong mga hinahanda, nagde-decorate tayo, Christmas trees, Christmas lights, mga lanterns, mga kung ano mga decorations. We are preparing so many things. We are planning to go many places. We're planning to enjoy our Christmas vacations. We're planning so many delicious food to cook. Di po ba? Magluluto tayo ng ganito. Noche Buena, tama? Noche Buena, ganito, ganyan. Ang dami natin mga plano. We think about Christmas bonus. Christmas bonus. We're planning to meet our loved ones. We're planning to give gifts to our friends. Kung ano-ano mga kapatid, relatives, classmates, workmates. We are so busy this Christmas. Because we are so busy this Christmas, pag hindi tayo, wala tayong alam na katotohanan, baka ma-miss natin yung hindi dapat ma-miss. Possible. Posible na ma-miss natin kasi ang dami nating mga ang dami nating mga ito plano ko, ito yung gagawin 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 ko. Kaya alam nyo, makita nyo dito sa ating simbahan kanina, nagsasalita na naman si pastor, na ganito yung gagawin natin sa 25, kinakailangan na dudoon kayo. Bakit? Sapagkat hindi dapat parehas ang kaisipan natin sa kaisipan ng mga unbelievers. Hindi dapat parehas ang wisdom nila at wisdom natin patungkol sa Christmas, kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Dapat, mga kapatid, sigurado ang ating kaisipan patungkol sa kapanganakan ni Kristo because we have the Word of God. We have the Bible. Kaya kinakailangan talaga, wag po tayong hihiwalay sa simbahan para sa mga bagay na ito, lalo na sa mga bagay na ito, sapagkat pag Christmas, pag ganitong klaseng panahon, pakinggan nyo na maigi mga kapatid, maraming mga tao lito. Maraming mga tao confused. Hindi nila alam kung paano mag-celebrate ng Christmas because the very reason they don't really know the celebrant. Hindi mo naman kilala yung celebrant. Tingnan nyo ngayon, Christmas, paano nagsa-celebrate ng mga tao ngayon?
inuman 24 pa lamang ng gabi hanggang 25 yan. Inuman yan hanggang bagong taon yan. Inuman yan, sky's the limit, sabi nga nila. Pero ang tanong natin, ganun ba dapat i-celebrate ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo? Kung si Kristo po ipinanganak na pure, mula sa pure na babae, mga kapatid, ibig sabihin, Jesus is sinless. So ibig sabihin, huwag nating i-celebrate ang kapanganakan ni Kristo. Kung si Kristo ay hiwalay sa kasalanan, kinakailangan huwag nating haluan ng kasalanan ang celebrant o ang pag-celebrate sa Panginoong Kristo. Because He is God, He is Savior, He is separate, He is holy, He is separated from sin. Pero tingnan nyo ngayon ang tao, ang mundo, nagse-celebrate nila, punong-puno ng kasalanan. Kaya makita nyo marami na didisgrasya pagka Christmas. Bakit? Sapagkat hindi po nag-celebrate sila ng kapanganakan ni Kristo, mga kapatid, na hindi naman akma, hindi naman tama. Tingnan nyo nga sa Biblia, aralin nyo po. Yung mga shepherds, nung natuntun nila si Kristo, may dala ba silang alak? Wala naman. Yung mga wise men, nung natuntun nila si Kristo, anong dala nila? Mga gifts. Hindi ho mga tanduay. Hindi po alak, di po ba? Pero anong dala-dala nila, mga kapatid? Gifts. Gold, frankincense, and myrrh. At yun po ay meron pong kinalaman sa Panginoong Hesukristo, sa buhay ng Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, maging maingat tayo, kaya salamat na lang sa Panginoon na meron tayong simbahan na ginagabay tayo, inilalagay tayo sa tamang kalalagyan para hindi tayo confused sa mga ganitong klaseng panahon. Sapagkat pag na-miss natin yung hindi dapat ma-miss during Christmas, sasabihin ko sa inyo, hindi po masaya ang Christmas mo. Hindi na po Merry Christmas. Samantalang dapat ang Christmas, it should be merry. It must be merry. Dapat masaya. Bakit? Ipinanganak yung pag-asa natin para hindi tayo mapunta sa apoy ng impyerno. Ipinanganak yung pag-asa natin ng langit. And that is the Lord Jesus Christ. Ano yung hindi dapat natin ma-miss? Number one, don't miss the very essence of Christmas. Don't miss the very essence of Christmas. Anong ibig sabihin ng essence? Yung bottom line, yung centerpiece, yung core, yung heart, pinakapuso ng Christmas. Yung diwa ng Christmas, yung pinakabuod ng Christmas, yung pinakalaman. Parang ikaw, di po ba? Tinan niyo po tayo. Pagka tinanggal itong katawan natin, pag tinanggal mo yung soul, wala nang kwentang kaluluwa. Wala nang kwentang kaluluwa, katawan natin. Pag tinanggal mo yung soul sa katawan, wala na pong kwenta ang katawan. Bakit? Nawala yung pinakamahalaga, which is the soul, the centerpiece, yung diwa mismo. Mga kapatid, sino ba talaga ang pinakadiwa ng Christmas? Jesus Christ. Kahit maghanda ka, magluto ka ng pinakamasarap na pagkain, pag wala si Kristo, hindi masarap. Bakit? Wala yung diwa ng Christmas. Pero tinan niyo mga kapatid, kahit pumunta ka sa iba't ibang lugar, kahit magbakasyon ka kung saan-saan, mga kapatid, tinan mo yun, sila pastor napunta ng Japan, pero may simbahan sila na pinuntahan. Hindi yung pupunta ka doon, magbakasyon talaga, walang simbahan, walang salita ng Diyos, walang kung ano-ano mga kapatid. Para saan ngayon? Para saan ngayon? Christmas without the very essence is not Merry Christmas. Hindi umasayan mga kapatid. Kaya nga dinadala tayo ng ating simbahan, ng ating mga mahal na pastor, dito tayo, ganito dapat tayo mag-celebrate ng Christmas, doon dapat tayo mag-celebrate ng Christmas, ganito dapat. Bakit? Para sinisigurado ng ating mahal na pastor, para hindi mawala ang Panginoong Hesukristo.
Tingnan niyo yung shepherds. Anong pangunahin? Yung mga shepherd, yung mga wise men. Anong pangunahin sa kanila? The essence of Christmas, the Lord Jesus Christ. Tingnan niyo mga shepherds. Di ba nagpapastoro sila hating gabi? May bumaba mula langit at nagbalita sa kanila ng mga angels patungkol sa kapanganakan ni Kristo. At ang sabi niya, alright, let us now go to Bethlehem. Nagkasundo sila mga kapatid, na pupunta sila ng Bethlehem upang tuntunin ang pinaka-sentro mismo ng Christmas at walang iba mga kapatid kundi ang Panginoong Hesukristo. Wala naman silang dala kung ano-ano mga kapatid, wala. Bagamat tayo, masaya naman pag may kinakain. Amen. Masaya mag-celebrate ng Christmas, siyempre nagugutom tayo, nasa physical tayo. Mga kapatid, masaya naman pag may kakainin, masaya naman pag may pera, masaya naman pag makatanggap ng regalo. Masaya ako pag may natanggap akong regalo. Pero wag nating kakalimutan, what is the best food without the very essence of Christmas, mga kapatid, without the Lord Jesus Christ? Pagkatapos mo makain yan, punta ka ng CR, wala na naman yan, malungkot ka na naman. Bakit? Wala si Kristo. Kaya nga, palagaan natin. Oo, tinanggap na natin si Kristo. Pero bakit pinakamahalaga, sariwain ulit natin salamat na merong Kristo na tinanggap ko sa aking puso as my Lord and personal Savior. Hindi ko sinasabing taon-taon tinatanggap natin, pero di po ba napahaganda pag Christmas, nasasariwa natin na merong Kristo talaga na bumaba sa lupang ito to save you from the penalty of our sins, and that is the person of the Lord Jesus Christ. The very essence of Christmas is the Lord Jesus Christ. Huwag nating kakalimutan, sobrang napakarami mga tao ngayon, busy. Sobrang pagka-busy. Tingnan niyo po si King Herod. When Herod the king had heard about the birth of the Lord Jesus Christ. Sabi ng Biblia, verse number 3, when Herod the king had heard these things, he was troubled. He was troubled. Naguluhan siya. In all Jerusalem with him. Samantala mga kapatid, yung mga wise men, hindi sila naguluhan. Yung mga shepherds, narinig nila tungkol sa kapanganakan ni Kristo, hindi sila naguluhan. Pero si Herod, bakit naguluhan siya? Ngayon, kilala ba natin na maigi kung sino si Herod? Let me give you about some facts about King Herod. Bakit nung narinig niya, narinig niya yung pangalang Kristo. Kung kilala niya, dapat talaga si Kristo. Katulad ng pagkakilala ng mga shepherds, ng mga wise men, dapat hindi siya maguluhan o naguluhan. Bakit? Kasi yun yung pag-asa ng kaluluwa niya para hindi mapahamak sa impyerno. Yun yung pag-asa ni Herod na magkaroon ng kasiguraduhan ng kalangitan, pero naguluhan siya. Bakit? Wala siyang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Meaning, King Herod missed the very essence of Christmas. Sino si Herod? Si King Herod, he is a half Jew. He was an Edomite. He was appointed king by Mark Antony. Built many cities and dedicated them to Roman leaders. He was a strange combination of genius, madness, compassion, and cruelty. Napakatalino ito. Pero mga kapatid, buang siya. Merong pangyayari. On one occasion, he emptied his treasury during a famine to feed the people. Meron din siyang ganon. Herod, his record of murder far exceeded his deeds of mercy.
Ito po si Herod. He was insanely jealous of his position and power. Sapagkat powerful itong haring ito, naloloko siya, nababaliw siya sa kanyang kapangyarihan. Bakit? Hindi niya kilala ang Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po yung mga nandito sa bayan natin, Christmas na, hindi pa sila tumitigil na usap ng batuhan ng kung ano ng mga kasalanan nila. Samantalang tayo mga kapatid, nandito tayo sa isang simbahan na sineselebrate natin yung tinanggap natin na isang pag-asa natin ng kalangitan at magpag-asa natin for eternity with God in heaven. Alam niyo, merong pangyayari itong haring ito mga kapatid. After his pag-upo niya sa kanyang trono, nung nakaupo na sa kanyang trono, he put death the entire Sanhedrin. Anong ibig sabihin ng Sanhedrin? Council, chamber, the supreme council of the Jewish people. Pinagpapatay niya lahat yon. Ito matindi. He executed many members of his own family. His high priest brother-in-law, si Aristobulus, pinatay niya. His two favorite sons, Aristobulus and Alexander, pinatay niya. His wife and their mother, Marian, pinatay niya. Yung kanyang anak, another son, si Antipater, pinatay niya. His mother-in-law and her uncle, who had been his faithful advisor, pinatay niya. Ganon siya kabaliw. Ganon siya kaloko. Bakit? Walang Kristo. Sabi nga, any sort of suspicion was sufficient cause for bloody deeds. Sabi ni Augustus Caesar, patungkol sa kanya, it was better to Herod's slave than his son, for the former had a better chance to live. Mas maigi pa maging katulong ka na lang, servant niya kaysa anak ka o kamag-anak ka. Bakit? Patayin ka. Pag konting ano lang pagkakamali mo, papatayin ka. Herod was so hated by his people, galit na galit sa kanyang mga tao, that he knew they would rejoice at his death. Alam niya yon. Bago sa mamatay. Therefore, ang ginawa niya, just before his death, he ordered that when he died, the heads of prominent families should be executed in order that there would be mourning throughout the land. Akalain mo, hanggang sa kamatayan niya may plano siya. Huh? Herod don't really know the very essence of Christmas. In fact, makikita nyo dito, di ba? Nung dumating yung mga wise men at hindi bumalik sa kanya, nagalit siya at pinagpapatay niya yung mga babies. Oh? Nakuha niyo po yung side ng mga wise men na nagse-celebrate tungkol sa kapanganakan ni Kristo at yung side ni Herod. Saan ngayon yung side natin dito mga members, mga kapatid? Dapat hindi doon sa side ni King Herod. Kaya nga, salamat sa Panginoon mga kapatid na meron tayong Biblia para masigurado natin hindi tayo nanghuhula at nalilito sa mga ginagawa natin, lalong-lalo na po sa mga ganitong klaseng pagkakataon, Christmas kung tawagin natin. Eto, sigurado tayo dito. Amen. Kaya mga kapatid,
siguraduhin natin na hindi natin mamimiss kahit gaano man tayo kabisi, kahit tik yung pagkabisi natin, ito gagawin ko, ito gagawin ko, ito gagawin ko, pero wag natin kakalimutan yung pinakadiwa mismo ng Christmas, and that is the Lord Jesus Christ. That is the Lord Jesus Christ. Kaya tignan mo si King Herod, mga kapatid, na-miss niya, may pag-asa na siya. Bakit? Nung panahon niya, siya yung hari. May pagkakataon na siya na makakilala siya sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Siya yung most powerful sa panahon na yan, mga kapatid. Pero sapagkat hindi niya kinilala ng lubusan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa mabaliw-baliw siya. Oy, salamat salamat sa Panginoon. Sabi man ng tao, ano ba kayo simbahan na yan? 25 dapat ganito, ganyan. Oh, kaisipan nila yon. Pero tayo, ibang kaisipan natin sapagkat meron tayong kaisipan mula sa salita ng Diyos. Hindi katulad ni King Herod. Hindi katulad ni King Herod. At alam nyo ba, sa galit niya, gusto niyang patayin ang Panginoong Jesucristo. Kaya hindi niya matunton, hindi niya alam kung anong gagawin niya, mga kapatid. Kaya ang ginawa niya, pinagpapatay na lamang niya yung mga babies nung panahon niya. Ganon siya kamad, ganon siya kabaliw, ganon siya kabuang. Mga kapatid, hindi ba tayo nagpapasalamat na napakarami mga taong nababaliw, nabubuang sa panahon ng Christmas, pero tayo kapatid, sigurado tayo sa ating pag-celebrate. Hindi tayo nanguhula, hindi tayo lito. Bakit? Meron tayong gabay katulad ng mga wise men, the star. Meron tayong katayo naman sa panahon natin, meron tayong gabay na simbahan, meron tayong pastor, meron tayong Word of God. Kaya ang pinakamaganda, mga kapatid, pagkang simbahan natin, binigyan tayo ng instruction para hindi tayo mapunta sa pagkalito, at grabe, mga kapatid. Ito tayo, sigurado tayo. Simpleng celebration. Pero ang matindi dito, hindi lang ikaw ang masaya, ang pinakamasaya, dapat yung celebrant, hindi tayo. And that is the Lord Jesus Christ. Ano mang sarap ng kakainin natin, ano mang gandang pinuntahan natin, ano mang gawin natin, kapatid, pag tinanggal natin si Kristo dyan, walang maganda dyan. Because the very essence of Christmas, not only sa panahon ng Christmas, hindi lamang yung pagsalubong natin sa bagong taon, mga kapatid, pinakamaganda, matapos man ang Christmas na ito, matapos man ang pagsalubong natin ng bagong taon, mananatili tayo na si Kristo ang pinaka-essence ng ating buhay. Mananatili tayo na si Kristo ang pinaka-essence sa loob ng ating pamilya. Hindi po si Lola. Hindi po si Lolo. Hindi po si Ninang. Hindi po si Santa Claus. Amen. Kundi si Kristo, hindi si Lola ang pinaka-sentro ng Christmas, pinaka-essence ng Christmas. Hindi si Lolo, hindi yung jowa mo. Si Kristo. Sabi nga natin minsan, kahit simple lang ang handa, pero masaya lahat. Bakit? Tatay, nanay, sigurado na merong Kristo sa puso. Come on, amen? Iba yung nagsa-celebrate ka na lahat kayo tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Nasa inyo ang Panginoong Jesucristo. Don't miss the essence of Christmas. Jesus Christ. Number 2, don't miss the purpose of Christmas. Amen. Tingnan niyo po doon sa binasa natin, sabi ng Biblia, and she shall bring forth a son, and thou shall call his name Jesus. For he shall save his people for their sins. That's the purpose. Come on, amen? To save His people from their sins. Yan yung pinakasadya. Yan yung pinakapakay. Yan yung pinakalayunin ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo.
Sabi nga ng Biblia, Luke 19:10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Kapatid, tayo ang sadya ni Kristo para hindi maapunta sa apoy ng impyerno. Ang sadya ng Panginoon to forgive our sins. Ang sadya ni Kristo para burahin yung ating kasalanan. Para alisin, mga kapatid, yung wages, yung kapalit, kabayaran ng ating kasalanan sa apoy ng impyerno. Kaya mga kapatid, huwag nating babaguin yung purpose ng kapanganakan ni Kristo. Huwag tayong lalayo doon, huwag tayong magbabago doon. Kinakailangan manatili tayo doon, mag-stick tayo doon. Kaya nga pinakamahalaga, mga kapatid, pagkakataon na natin ito na makapagdala ng mga unsaved sa church. Pagkakataon na natin ito na yung mga kamag-anak natin, sabihin natin sa kanila, kung kayo'y pinagbabakasyon, pinakamaganda, dito kayo magbakasyon, makarating kayo sa church, makarinig kayo ng salita ng Diyos, maaligtas kayo, mabautismuhan kayo. Hindi nyo alam, mga kapatid, this Christmas, ginamit ng Panginoon para maligtas yung mga kamag-anak mo, maligtas yung classmate mo, maligtas yung kaibigan mo, at maligtas sa mga tao. Because that's the very purpose of Christmas. To save sinners. To forgive sinners. Kaya nga pagka-Christmas, di po ba ang pinakamaganda? Kung matagal na tayong ligtas, ito yung pagkakataon na magpatawad ka na. Baka may kinikimkim ka pa dyan na matagal ng sama ng loob. And this is now the proper time na ibasura mo na yan sapagkat matagal na yan. Alam niyo kung bakit pumunta si Kristo? Para tayo patawarin. To forgive our sins. Come on, amen? Ha? Kaya huwag tayong aalis doon. Yung pinaka-purpose, simple lang po ito. Ulit-ulit narinig nyo ito, mga kapatid. Sino ang essence ng Christmas? Jesus. And what is the very purpose why Christ came, why Jesus Christ ipinanganak mismo, kapatid, ng napakasimpleng kapanganakan. Kaya, huwag natin kakalimutan. Kaya dapat hindi dapat mawala yung soul winning natin. Amen. Alam nyo ngayon, napakasarap mag-soul winning. Masarap mag-soul winning ngayon. Bakit? Anong binibigay natin? The best gift. And what is the best gift for humanity? The gift of eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. That's the purpose of Christmas. Amen. Kaya pinakamaganda, mga kapatid, pinakamaganda nga, kita nyo lagi ng ating pastor, pinakamarami dapat na bisita natin ngayong Disyembre. Bakit? Regalo. Makinig tayo, mga kapatid. Alam nyo ba yung regalo na ibinibigay natin si Kristo? Regalong hindi kumukupas. Regalong hindi nalulusaw. Regalong hindi mawawala. Na sino man taong tumanggap, once na tinanggap itong regalong ito, the Lord Jesus Christ, hindi na yan mawawala yung gift na pagtanggap nila sa Panginoong Kristo, because that gift is the eternal life, eternal gift of God for humanity. At mga kapatid, alam nyo ba, tayo lamang ang nakakagawa niyan. Amen. Tayo lang ang nakakagawa niyan. Tayo lang ang may ganyang wisdom. Tayo lang ang ganyang may nakakaalaman. Kaya ang pinakamaganda sa pagkakataong ito, Christmas, kapatid, hanggang sa bagong taon, hanggang sa makasanayan natin at gagawin natin yan sa buong 2025, sasabihin ko sa inyo, hindi lamang sa panahon ng Christmas, December, ang Christmas natin, meron tayong Christmas na 365 days. Sasabihin ko sa inyo, masarap mag-soul winning ngayon. Hindi ka tatanggihan. Bakit? Regalo yung binibigay mo si Kristo. Kaya nga maging masipag sa pag-aakay ng kaluluwa sa panahon na ito. Huwag nating irason, huwag nating idahilan, ay kasi hindi ako makasama sa soul winning kasi may niluluto ako para sa Christmas. Hindi po masamang magluto.
ng masarap na pagkain, anumang pinaplano nyong pagkain na lulutuin na pinakamasarap, maaaring sinasabi nyo, ito na ang pinakamasarap na lulutuin kong pagkain sa Christmas, sapagkat hindi pa ako nakapagluto ng ganito. Pero mga kapatid, anumang sarap niyan, pag nakain niyan, wala na yan. Pero mga kapatid, gaano man tayo kabisi, huwag nating gawing rason yung mga pinagkakabisihan natin para hindi mawala yung pinakasentro ng Christmas. Hindi mawala yung pinaka-purpose ng Christmas. In fact, mga kapatid, mas masayang Panginoon pag na-fulfill yung kanyang kapanganakan. Mas masaya pag sinishare natin si Kristo. Hindi ba napahaganda pagka nagluto ka na ng pagkain, na-share mo pa, tapos sabi mo, halika sa bahay, halika sa church. Tumanggap na, naligtas na, sumunod pa sa tubig ng bautismo, nadagdag sa pamilya ng Diyos, nadagdag pa sa simbahan ng Panginoon, hindi mo alam, that's the turning point of his Christian life. Bakit? Yung purpose ng Christmas hindi nawala. Ito dapat ang panahon to enjoy our families. To enjoy Christmas with our families, mga kapatid. Tumbukin natin yung essence ng Christmas. Tumbukin natin yung pinaka-purpose ng Christmas. Pangatlo, na hindi dapat natin mamiss. Number 1, the essence. Number 2, the purpose. And number 3, the presence. Tingnan niyo po. In verse number 23, sabi ng Biblia, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Akalain mo, mga kapatid, kanina pinapaliwanag ni Pastor, ng ating mahal na Pastor, gaano kalayo ang east sa west. Gaano kalayo, mga kapatid, ang langit sa lupa. Pero gaano man kalayo ang langit sa lupa, bumaba ang Diyos para sa tao. Siya mismo ang bumaba. Yung bugtong mismo na anak ng Diyos ang bumaba para puntahan ikaw, para puntahan ako. Kapatid, anong saysay, anong kwenta ang Christmas natin without the presence of God? Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid, yung anak ng Diyos, anong sabi niya? Ipinanganak mula kay Mary. Tinawag siyang Emmanuel. Na kung ating liliwanagin, sabi ng Biblia, God with us. Nasa atin ang Diyos. Isipin mo si King Herod, nung hari siya, nandoon ang Diyos sa kinaroroonan niya. Pero he missed it. He missed the presence of God. Pero look at the shepherds and the wise men, kapatid. Hindi nila nakaligtaan yung essence ng Christmas. Hindi nila na-miss yung essence ng Christmas. Hindi nila na-miss yung purpose ng Christmas. At hindi nila na-miss yung presence ng Diyos. Di ba nakakalungkot na nasa iyo ng Diyos, pero hindi mismo. Bumaba na sa iyo ang Diyos, pero na mismo. Bakit hindi na-miss ng mga wise men? May gabay sila. Ang nakakalungkot, nag-celebrate na kayo ng Christmas kung saan-saan at kung ano-ano mga ginawa natin, pero na-miss natin yung presensya ng Diyos. Wow, amen! Oh, kahit sinong politician ang dadalaw sa inyo, kapatid, nandyan yung mayor, nandyan yung presidente, nandyan yung kung sino-sino, kapatid, but look at the presence of God. Jesus Christ, kung anong nasa iyo. God with us. Kapatid, si Presidente Marcos, ang sakop lang niya ay buong Pilipinas. Si Trump, ang sakop lang niya, kapatid, ay buong US. Pero kilala niyo ba kung sino yung bumaba? Dumalaw sa'yo, pinuntahan ka, kasi hindi ka makakaparoon sa langit kung hindi mo na ikaw pupuntahan. And that's from the person of the Lord Jesus Christ. At nung nandito ang presensya ng Kristo, kapatid, nandyan na rin ang presensya ng Ama, ng Anak, ng banal na Espiritu, kapatid. Bumaba ang langit sa atin.
ibinaba na ang langit. Tignan mo si Herod, di ba? Na-miss niya yon. Na-miss niya, bumaba na. Ang pinaka laman ng langit si Kristo. Pero na-miss niya yon. At nung na-miss niya, ano nangyari? May ginawa siyang kabaliwan. Naloloko siya. Naloloko siya ng sanlibutan. Naloko siya ng kanyang posisyon. Naloko siya ng kanyang pera. Maraming pera. Alam niyo ba na maraming mga tao ngayon, ang daming mga pera, meron po silang kakayanan na pumunta, magbakasyon kung saan-saan. May kakayanan sila, mga kapatid, kung ano mga pwede nilang gawin because they have the power. They have the money. Pero what is power? What is money? Without God's presence in your life. Kahit sinong kasama nyo dyan sa buong pamilya ninyo, kapatid, kahit kasama nyo si Presidente Bongbong Marcos, without the presence of God. What is the best? Sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating simbahan, the presence of God. Sabi ni Biblia, tinawag siyang Emmanuel. Nang ibig sabihin is, God with us. Alam mo, kahit na sino mga nandiyan, tinan mo ngayon shepherds, wala silang kamalay-malay. Nagpapastol sila ng gabi. Bumaba ang anghel para ibalita sa kanila, ang Diyos ay bababa para ipanganak. At hindi nila na misyon. Masaya silang nagkasundo. Ano sabi ng Biblia? Let us now go even unto Bethlehem. At makita nyo dyan, mga kapatid, pumunta sila masaya, at nung natuntun nila si Kristo, masaya sila, at pagkatapos nila, mga kapatid, pagkagaling doon, masaya sila. Bakit? Hindi nila na-miss ang presensya ng Diyos. What is very important this Christmas? The presence of God. Come on, amen? The presence of God. Ha? Yung pinakalaman ng Christmas, Jesus Christ. Pinaka-purpose ng Christmas. Alam nyo, pagka hindi natin mamiss ito, pinakamasayang Christmas natin. Mga members, paulit-ulit ito. Nakarinig natin ito sa ating mahal na pastor. Pero magandang paulit-ulit para ma-remind tayo uli. Narinig nyo ito, mga preachers dito. Naririnig natin yan. Pero kapatid, pag hindi tayo naging maingat, malilito tayo. Mako-confuse tayo. Lilituin tayo ng mundo. Si Herod, napaka-genius yun. Pero mga kapatid, sa kanyang katalinuhan, naloko lamang siya. Bakit? Wala si Kristo. I hope nakikinig tayo, mga kapatid. Pag nandyan si Kristo, hindi tayo maloloko na sa libutan. Hindi tayo magdududa sa ginagawa natin. Sa halip, kapatid, meron tayong assurance. I-studyhin nyo yun. Nung naghanap yung mga wise men, hindi sila nagtatanong na may pagdududa. Kundi nagtatanong sila na merong kasiguruduhan sapagkat may gabay sila. Akalain mo, galing sila sa east, going to Bethlehem. Samantalang yung mga tao na nandoon sa Bethlehem, hindi alam yung kaalaman ng mga wise men. Salamat sa Panginoon, mga Pilipino tayo. Pero meron tayong kaalaman na katulad ng ganito. Na walang kaalaman na napakaraming mga Hudyo sa panahon na ito. Samantalang doon ipinanganak si Kristo. Pero bakit tayo may kaalaman, mga kapatid, nandito tayo sa kasuluk-sulukan ng Pilipinas, kasuluk-sulukan ng mundo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat meron tayong banal na salita ng Diyos. Oh, amen! Na araw-araw, kapatid, nasa atin ang presensya ng Diyos. At pag tayo nag-celebrate ng Christmas, mga kapatid, ay talaga namang kalugod-lugod na selebrasyon. Bakit? Number one, nandyan lagi si Kristo.
Number 2, nandyan lagi yung purpose. Alam natin yung purpose. And then, the presence of God. Now, ngayon pong gabi, again, paulit-ulit po ito. Simple lang po. Pero maganda yung nare-remind tayo. Yan dapat ang hindi missing sa panahon ng Christmas. Tumayo po tayo lahat. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa gabing ito na niyo pong binigay sa amin. Pagpalain niyo po ang niyo pong mga anak. Sa panahon pong ito, napakarami pong mga tao, Panginoon. They are so busy doing many things, oh God. Planning for Christmas, preparing for Christmas. Pero mga Panginoon, dapat hindi po namin mamimiss yung pinaka-essence, yung pinaka-purpose, and your presence of God. Bless niyo po yung mga anak, Panginoon. Salamat po, meron kaming pastor. Salamat, meron kaming church. Salamat, meron kaming Biblia. Higit sa lahat, Panginoon. Salamat po na meron kaming Diyos katulad po ninyo. Bless niyo po yung mga anak, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's come to the throne of God. Killing Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Thank you, O God, for using Pastor RJ. What a great information, O God, that we would know that we're saved and that we have the Savior and that God is with us. Tunay nga po, Panginoon, ang inyong salita ay lalong nagdadagdag na impormasyon po sa amin. Salamat po. This is the only means, oh God, that we would know you and love you more. Sapagkat pagkapatuloy ka po namin may kilala, kayo po ay patuloy po namin mamahalin. Salamat po sa mensaheng ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.